Nilinaw ng National Prosecution Service na kailangan pa nilang matanggap at mabasa ang affidavit ni alias Totoy para malaman ang epekto nito sa kaso ng mga missing sa Bungero. Hindi pa tiyak ng NPC kung may sapat na basehan ang mga revelasyon ni alias Totoy at kung magagamit ba ang mga ito para sa pag-usad ng kaso. Si Margot Gonzalez magbabalita. Sunod-sunod ang mga revelasyon ni alias Totoy sa kaso ng mga missing sa Bungero, kabilang na ang pagtawid sa mga personalidad tulad ng negosyanteng si Atong Ang at artistang si Gretchen Barreto bilang umano'y mga mastermind. Ibinanyag din ni alias Totoy na may mga hukom umanong sangkot sa krimen. Ayon sa kanya, ang mga nawawalang sa Bungero itinapon sa Taal Lake. Gayunman sa panig ng prosekusyon, hanggat wala pa silang natatanggap na affidavit mula kay alias Totoy, hindi pa nila masasabi kung may sapat na batayan ang kanyang mga pahayag para makaapekto sa mga kasong hinahawakan nila. Hanggang ngayon, wala pa ring formal na affidavit sa alias Totoy at sakaling magsumite siya, isa sa ilalim pa ito sa masusing evaluasyon. At this point, much as we would want to, we cannot make any disclosures because all these revelations which are being made have to be formally presented or submitted to us in the form of affidavits, and we have yet to see it. And if and when we do see it, we still have to evaluate. We have to see what its impact will be on the cases that are pending. Kasi kailangan naman natin i-validate at tiyakin na yung mga sinasabi ay may pinagbabasihan. At doon pala natin malalaman kung ito ay magkakaroon ng siguro pagbabago doon sa pag-usad ng kaso na isinampa natin, especially doon sa Manila Arena case. Sa July 22, nakatakda ang pagdinig kaugnay sa kaso ng mga missing sa Bungero sa Manila Arena. Ihaharap doon ang mga panibagong testigo sa kaso. Si alias Totoy ay tinuturing pa ring akusado bilang dating head of security ng Manila Arena sa kabila ng kanyang mga revelasyon. Aabangan din kung sinong tatayong abogado niya sa susunod na pagdinig. As far as the case in Manila Arena, we have still a hearing. We have two more witnesses that we will be presenting, scheduled this coming July 22. So, again, ang developments sa kaso na yun, initially all the accused were represented by one law firm. But I heard in the last hearing, nag-withdraw sila in so far as accused Patidongan is concerned. So, we have to see who will represent Patidongan and he appears or he is asked to appear for this coming July. Kinumpirma naman ng prosecution na nakapagpiyansa si alias Totoy at ilan pang akusado. Ngunit binaligtad ito ng Court of Appeals. Ayon dito, mali ang naging desisyon ng korte na payagan sila makapagpiyansa. Gayunpaman, isinaalang-alang ng korte na hindi pa pinalang desisyon ng CA dahil inakyat sa Korte Supremang usapin. So, ang nangyari dyan is nung malaman namin na the-reverse ng Court of Appeals yung desisyon ng Regional Trial Court, hiniling natin kaagad, simula ulit yung hearing na mag-issue ng warrant of arrest para dun sa mga akusado. Pero sa sinumang palad, ang Iskado ay hindi pinaunlakan yung pahilingan ng prosecution. Umabot na tayo sa punto na nag-motion for reconsideration tayo at tayo ililig na natin yung judge. The new court, where the case is pending now, also reiterated the request for the issuance of a warrant of arrest. But the court position is that meron namang waiver at hindi ba naman daw pinal yung decision ng Court of Appeals hinggil doon sa pag-reverse ng decision nila na pagbigay ng piyasa. Plano naman ang prosecution na maghanang motion for reconsideration sa korte sa San Pablo, Laguna matapos malaman na nakapagpiyansa rin doon ang mga akusado. I have not seen the resolution yet. Kailangan natin makita para malaman natin kung ano yung naging basihan ng husgado sa pagbigay ng piyansa doon sa mga akusado. But definitely, whatever it is, the department will surely file a motion for reconsideration and consider other options after that. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Margot Gonzalez, SMNI News.